Ako si Bel, isang taong naniniwala sa happy ending. Alam kong marami ang mapapataas ang kilay na sasabihin sa akin na walang forever. Pero para sa akin, totoo ito at hindi mahirap makamit. Iyon ay kung talagang maniniwala ang isang tao sa tunay na pag-ibig. Iniidolo ko ang mga bidang babae sa bawat kwentong pag-ibig na nababasa ko sa libro. Sa mga prinsesa sa fairy tales. Ngunit sa buong katotohanan, ako ang hindi kailanman nakaranas ng ganoon sa tanang buhay ko. Ako man ay produkto din ng maling pag-ibig ng aking ina. Minahal niya ang ama kong wala namang pagmamahal sa kanya. Kaya heto, ako ang naging bunga. Naging miserable ang buhay namin simula noon. Kaya pilit na sinasabi sa akin ni mama na ang mga lalaki ay walang mabuting idudulot sa mga babaeng kagaya namin. Mga manloloko sila at hindi dapat pagkatiwalaan. Sabagay, tama naman si mama. Sa panahon ngayon, mahirap na ang hindi nag-iingat. Nagkalat na ang mga masasamang loob, mga magnanakaw, mga tulisan, mga bayarang mamamatay tao. Hindi lang iyon. Maging mga manloloko kagaya ng tatay ko. Nagkalat pa din sa aming lugar sa panahon ngayon. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang nangyari iyon. Pero sa tuwing inaalala ko ito ngayon, hindi ko maiwasang masaktan. Iyong katotohanan na buo lang ako nang dahil sa isang pagkakamali ay isang malaking sumpa na sa buhay ko. Nawalan ako ng tiwala sa kahit sino. Kahit pa sumantali ko itong nakalimutan nang makilala ko si Ray. Gwapo si Ray at kakaiba sa paningin ko. Maginoo, magalang, mayaman. Nasa kanya ng lahat. Dahil sa magagandang katangian iyon ay hindi ko maiwasang magkagusto sa kanya. Kaya naman nang magpakita siya sa akin ng motibo, ay pinagbigyan ko siya. Hinayaan ko siyang manligaw sa akin. Naging maayos naman ang lahat maliban kay nanay. Mariin niyang sinabi sa akin na hindi ako magiging masaya sa piling ni Ray. Kesyo lolokohin lang daw ako nito. Kaya naman wala akong ibang sinabi sa kanya patungkol kay Ray magmula noon. Hindi ko sinabi sa kanya na sinagot ko na nga ang lalaki. At opisyal na kaming magkasintahan. Sa bagay na ito ay nagkamali ako. Nakalimutan ko magtira ng kaunti para sa sarili ko. At nalugmok ako sa labis na pagkabigo. Kasagsagan ng pagmamahal ko kay Ray. Nang malaman kong siya pala ay may ibang minamahal. Nang kinompronta ko siya patungkol dito ay tinawanan lang niya ako. Sabay sabing hindi niya ako kailanman minahal. Kesyo saglitan lang silang naghiwalay ng kanyang kasintahan at ngayon ay nagkakabalikan na. Kaya kailangan na niya akong iwan. Nagmamakaawa ako sa kanya. Sinabi ko na sana wag na niya akong iwanan. Pero naging matigas si Ray. Tama na raw ang minsang nagpauto siya sa akin. Nagawa lang daw naman niya iyon dahil sa lungkot. Akala niya ay hindi na sila magkakabalikan pa ng babae. Ang masaklap lang ay nabuntis niya ako. Dahil sa nangyari ay nagalit si nanay nang malaman ito at pinalayas niya ako. Itinakwil at pinagbantaan. Sinabing wag na daw akong magpapakita pa.
Wala akong magawa nun kundi ang umiyak. Napadpad ako sa isang malayong baryo na hindi naabot sa kinaroroonan ng aking ina. Sobra niya akong kinamumuhian, kaya gayon na lang ang pagnanais ko na makaalis sa aming lugar. Sa isang kagubatan ako nakarating. May nakilala akong isang matandang babae na ang pangalan ay itago na lang natin bilang si Anita. Nag-iisa lang siya sa buhay. Nakatira siya sa gitna ng kakahuyan. Tinanggap ako ni Anita nang malaman niyang wala akong matutuluyan. Hayaan mo. Magiging okay ka din sa lugar na ito. Masasanay ka din. Kaya naman bilang pasasalamat sa pagpapatira ni Anita sa akin sa kanyang bahay ay tumutulong ako sa mga gawain. Naglilinis, naglalaba, at kung ano-ano pa. Ito ang dahilan kung bakit habang tumatagal, nagagawa kong makilala ang taong kumupkop sa akin. Akala ko nga noong una, isa siyang mangkukulam. Napakarami kasing manika, kandila, at mga makukulay na likidong may nakababad na insekto sa loob ng isang tago niyang kwarto. Ngunit nagulat ako. Iyon pala ay nagprepresenta sa mga taong kanyang tinulungan para maging kagaya niya. Ang maging isang aswang. Alam mo kasi, Bel, mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Karamihan sa mga tao, inaabuso yung mga tao na wala naman talagang kalaban-laban. Mga taong minsan na nilang napakinabangan. Ngunit pagdating ng araw ay itinapon na lang din nila na parang basura. Napayoko ako nang marinig ang sinabi niya. Nasapol ako doon at naalala ang mga kasawian ko sa buhay. Si Ray, si Nanay, at ang mga taong nanakit sa akin. Naikuyom ko tuloy ang aking mga kamao. Gawin din niyo akong aswang, Nay Anita. Gusto ko magiganti. Bigyan ng leksyon ang mga taong nanakit sa akin. Tinitigan ako ni Anita. Alam ko, ayaw niya sa ipinapakausap ko sa kanya. Pero wala akong ibang pagpipilian. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sila nakikitang luhaan at nasasaktan. Masyado kang inosente para gawin ang mga bagay na ito. Hindi kita kayang isakripisyo, Bel. Napakabait mo. Pero Nay Anita, paano naman ako? Aabusuhin lang nila ako hanggang magagawa pa nila. Hindi po ako papayag na basta na lang silang matuwa at magsaya habang ako ay narito lang sa sulok at nagdudusa. Napayoko si Anita. Alam kong hindi niya ako kayang gawing aswang. Siguro, kailangan kong patunayan ang sarili ko. Umalis ako ng umagang iyon at sinabi sa kanya na mangunguha lang ako ng panggatong sa kagubatan. Kailangan kong magluto ng aming hapunan. Hindi ko naman inaasahan na matatagalan ako, kaya nagulat na lang ako nang habang pasan ko pa uwi ang mga nakuha kong panggatong ay nagkasalubong kami ng duguan na si Anita. Anong nangyari? Hintakot kong wika nang makitang hinang-hina siya at duguan pa. Inalalayan ko si Anita at hinila sa may mayabong nakakahuyan. Bel, hindi ko na kaya. Siguro dahil sa katandaan na hindi ko na sila magawang labanan. Mukhang kailangan ko nang magpahinga. Gagawin natin iyan. Kailangan lang nating tumakas. Wika ko na ikinailing niya. Hindi pagtakas ang ibig kong sabihin, Bel. Ha? Kung ganon ay
Ano? Kamatayan lang ang magiging sagot sa aking pagdurusa. Kapag naipasa ko na ang bertod ng pagkaaswang, makakapagpahinga na ako. Hindi na ako mapapagod. Alam ko ang taong pagpapasahan ko ang magpapatuloy sa mga bagay na hinahangad ko. Iyon ay ang makapagigante. Kailangan mabalikan at maparusahan ang lahat ng taong nanakit at lumapas tanganan sa akin. Umiyak ako dahil nasasaktan ako sa kanyang sinabi. Alam ko naman na mahirap malunod sa matinding kabiguan. Pero ang makita siyang haharapin ang kamatayan ay kaparusahan na para sa akin. Naging mahalaga sa buhay ko si Anita. Siya lang ang kumilala sa akin sa kabila ng katotohanan na pinabayaan na ako ng lahat. Hindi ko kayang makita kang harapin ang kamatayan ni Anita. Pakiusap, huwag mo kong iwan. Hindi nakinig sa akin si Anita. Ginamit niya ang kanyang lahat ng lakas para mailabas ang bertod mula sa kanyang bibig. Isang kulay itim na bertod na hindi ko akalaing magpapabago sa buhay ko. Walang pag-alin lang ang tinanggap ko ito. Nabigla man, hinayaan ko si Anita na yakapin ang kanyang kamatayan. Sinusumpa ako, Nay Anita. Ipaghiganti kita. Sisirain ko din ang buhay ng lahat ng taong gumulo sa ating pananahimik. Isusumpa ako. Umalingaw-ngaw ang aking boses sa katahimikan ng kagubatang iyon. Kasabay ng paglaylay ng liig ni Anita at ang pagsubo ko sa bertod, tila may mainit na likid ang dumadaloy sa aking kaibuturan. Ani may sinisilaban ang aking mga kalamnan. Kalaunan, halos hindi ko na malaman kung paano huminga. Hirap na hirap ako makasagap ng hangin. Ilang sandali pa, bumagsak ako sa lupa. Nanginginig kasabay ng pagkawala ng aking malay. Hindi rin naman nagtagal ay nagising din ako. Nangihinang pinagmasdan ko ang aking sarili. Ako pa din naman ito. Pero may iba akong nararamdamang pagbabago sa sarili ko. Para bang may lumakas sa aking pagkaramdam. Ang ingay sa paligid, naririnig ko ng malinaw. Ang ilang milyang layo ng mga lugar, natatanaw ko pa. Ang amoy ng mga taong kilala ko ay natutunton ko din. Kakaiba sa pakiramdam. Para akong lumakas at naging makapangyarihan. Pagdating sa pisikal na kaanyuan, naramdaman kong may nagbago din. Ang aking balat ay kumunat at humigpit. Naging balangkinitan ang dating payat na katawan ko. Naglaho ang pagkaputla. Ang aking mukha naman ay nagkaroon ng kakaibang kislap na siguradong magkakabighani sa mga kalalakihang makatitig rito. Napangiti ako sa aking naging pagbabago. Kay gaan ang pakaramdam ko. Lamang napalis din kaagad ang tuwa sa aking mukha nang makita ang nakahandusay na babae sa aking tabi. Si Anita. Oo nga pala, patay na siya. Kaagad akong tumayo at kumilos. Wala akong oras na kailangang sayangin. Inihanda ko na kaagad ang kanyang himlayan. Matapos kong ilibing si Anita, matamlay akong nagtungo sa batis kung saan madalas kaming mamamalagi. Maliban sa kubo ay nasa batis ang isa pang lugar na ligtas na walang sino man ang nakakatonton. Hindi ko alam kung ano pa ba ang naghihintay sa akin na kapalaran, pero kailangan kong lakasan ang aking loob. Hindi naman pwede na basta na lang nila akong iitsapwera dahil may mga dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Hindi masisira ang buhay ko kung walang mga taong may masasamang intensyon
ang pilit na sumisiksik sa katahimikan namin ni Anita. Ngayon, gaganti ako. Hindi ako papayag na hayaan na lang silang magdiwang habang ako ay nalulugmok sa kalungkutan. Nung pumasok ako sa loob ng kuweba, nakita ko ang mga mahahalagang gamit ni Anita doon. Mga itim na libro, kandila, orasyon, langis at mga ginto. Nagalit yung pusa. Sangkaterbang ginto. Nanginginig ang kamay ko na hinawakan ko ang bawat bareta ng ginto. Hindi biro ang halaga niyon, kaya gayon na lang ang pagkabog ng aking dibdib. Malamang pinaghandaan ni Anita ang mangyayari na ito. Alam niyang ako ang magpapamulat sa mga mapanakit na taong uso talaga ang paghihiganti sa aming mga dugo. Umiyak ako at niyakap ang kanyang kagamitan. Sa hindi ko na mabilang na pagkakataon, uli kong isinumpa na gagawin ko ang lahat, makapaghiganti lang sa mga taong sumira sa buhay ko. Ilang buwan pa ang hinintay ko para sa paghahanda. Ang gintong itinatago ni Anita ay ginamit ko sa pagsisimula. Ako na ngayon ang isa sa mga pinakamayamang babae sa lugar na ito. Ginamit ko sa pagnenegosyo ang pera mula sa ginto. Gusto kong sumikat, makilala, at nagtagumpay naman ako. Kalaunan, nakaabot sa kaalaman ng mga magulang ni Ray ang kagalingan ko sa negosyo. Hindi nila akalaing may mas higit pa pala sa pagiging tuso nila. Kaya naman halos magkandara pa sila sa paghahanap ng pagkakataon na makipag-usap sa akin. Gusto nila akong makasosyo para sa mas ikakaunlad pa daw ng aming mga negosyo. Gusto ko pang malakhak ng marinig ang sinabi nila na matapos malaman na isa palang dalaga ang kanilang binabalak na kausapin, hindi ko maiwasang mapangisi ng nakakarimarim. Sa kanilang gagawin, paniguradong magagawa ko na ang lahat ng paghiganting balak kong gawin. Nang magkita nga kami ng mga magulang ni Ray, ay halos malaglag ang panga nila sa gulat. Marahil, hindi nila inaasahan na ako pala ang niloko ng kanilang anak, na ang magiging katuwang nila sa negosyo. Halos naggandara pa din sila sa paghingi sa akin ng despensa, sa pagmamata nila sa katayuan ko sa buhay noon. Sa hayagan nilang pag-utos kay Ray na hiwalayan ako. Natigilan ako nang marinig ang huli nilang sinabi. Inutusan nila si Ray na saktan ako. Ang tanong, gusto ba naman talaga ni Ray na saktan ako? Ipinilig ko ang aking ulo para ipakita sa kanila na hindi ako natatakot sa lahat ng binabalak nilang masama sa akin. Mayaman na ako ngayon, tuso, makapangyarihan. Pero kailangan ko pa din na maging misteryosa. Nagpanggap akong katulad pa din ng dati. Isang mahinhing babae na hindi makabasag pinggan. Halos maglumuhod ang mga magulang ni Ray habang kausap ako ng araw na iyon. Walang kapintasan na makikita sa kanilang mga itsura. Literal na gusto talaga nila akong utuin para mapalapit muli sa kanila. Pero syempre, hindi ko naman ito papayagan. Mas lalo lang nagulo ang lahat ng sabihin nila na nasira din daw ang buhay ni Ray nang mawala ako. Gusto kong tumawa habang iniisip kung ano bang katotohanan sa sinabi ng kaharap ko. Imposible. Hindi ako naniniwala sa kanyang kayang gawin. Dati na akong pinagsabihan na rin na ginamit lang niya ako. Paano naman ako maniniwala sa sinasabi ng hayop niyang kapamilya? Hindi ako kailanman maniniwala sa kanila. Gayunpaman, gusto ko silang paglaruan.
Kaya sa halip na iwasan ko ang pamilya ni Ray, ay nakipaglapit ako sa kanila. Gumawa ako ng paraan para mapalapit kay Ray. Napag-alaman ko na may asawa na pala siya. Itago na lang natin ang babae sa pangalang Grace. Kagaya ng pangalan niya, kahali-halina ang babae. Maputi, maganda, at may class. Pero hindi ako nagpadaig. Nang magsagawa ng isang pagtitipon ang ina ni Ray sa kanilang bahay mismo, bilang pagpapakilala sa akin na isa sa pinakamalaking investor ng kanilang kumpanya, hindi ako tumanggi. Pinaunlakan ko ang imbitasyon ng ginang. Natatandaan ko, gabi na nang ganapin ang kasiyahan. Maririnig ang tawanan, batian, at kamustahan sa bulwagan. Ang mga bisita ay suot ang kanilang pinakamamahaling mga damit. Halos magsiksikan ang alahas sa kanilang buong katawan. Ang kanilang mga sarili ay kalalanghapan sa sobrang bango. Pero hindi ako nagpahuli. Ako man ay nagpaganda. Inigitan ko ang sino mang tinalagang pinakamaganda sa pagtitipong iyon. At kagaya nga ng inaasahan, tinalbogan ko pati ang asawa ni Ray na noon pala ay 3 buwan nang nagdadalang tao. Gulat na gulat ang lahat nang makita ako. Si Ray naman ay hindi makapaniwala. Akala niya patay na raw ako. Akala niya itinakwil ako ng aking ina. Saan daw ba ako nagpunta? Kung saan-saan daw niya ako hinanap. Hindi ako naniwala. Ang isang manluloko ay manluloko na talaga at hindi na iyon magbabago kahit kailan. Kaya naman kasual kong sinabi sa kanya na masyado ng mahaba ang nangyari para ikwento ko pa sa kanya sa simula. Mas nakataon ang atensyon ko sa kanyang asawa at sa maumbok nitong tiyan. Hindi ko alam kung bakit sa pagkakataong ito. Hindi ko mapigilan ang pagnanais na masakmal ang babaeng umagaw kay Ray sa akin. Kaya naman pasimpleng lumapit ako sa babae. Ikaw pala ang asawa ni Ray? Oo, ako nga. Ikinagagala kitang makilala, Bel. Nginitian ko siya. Isang senserong ngiti na kahit kailan ay hindi niya iisiping peke at puro pagpapanggap. Ako din. Nagagalak na makilala ka, Grace. Sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Kagaya nga ng napag-usapan, palagi kaming nagkikita ni Grace. Nagkakausap, nagkakasama, at nagsasabihan ng mga dinaramdam. Sa madaling salita, naging magkaibigan kaming dalawa. Alam mo, Bel, matagal ko nang gustong ikwento sa'yo to. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa maramdaman na minahal ako ng asawa ko. Ano? Bakit mo naman nasabi iyon? May naging kasintahan ang asawa ko dati. Nagkataong nagkahiwalay kami noon. Nagkalabuan dahil kasalanan ko naman. Hindi na din ako umaasa na magkakabalikan kami. Pero nagulat ako nang kausapin ako ng mama ni Ray. Ang sabi niya, kailangan ko daw ipaglaban ng lalaki. Inapi at niloko lang daw kasi ito ng babaeng nakarelasyon niya. Hindi ko gustong mangimasok sa relasyon ni Ray at nung babae. Pero nasasaktan ako kapag naiisip kong inuulit ng babaeng iyon ang ginawa ko sa kanya noon. Parang mas lalo akong nagigilty. Kaya kahit kakapalan na ng mukha, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kinausap ko si Ray. Inayos namin ang lahat sa pagitan namin. Sinabi ko sa kanya na handa akong magbago. Kaya heto kami ngayon. Hindi ako kaagad nakasagot sa kanyang sinabi.
Sa loob ng maikling panahon na nakilala ko si Grace, napagtanto kong mabuti siyang tao. Tila ba lumalabas na naging biktima pa ang babae. Naging biktima ng bulag na pagmamahal. Dahil ang minamahal daw ng lalaki ay ang dati nitong kasintahan na hindi niya pinangalanan. Pero may pakiramdam ako na ako lang din ang babaeng tinutukoy ni Grace. Miserable pala ang buhay may asawa. Buti na lang hindi ako napasubo. Komento ko na ikinayo ko ni Grace. Hindi ako dapat maawa sa kanya. Isa ang babae sa naging kasangkapan kaya nasira ang buhay ko. At kasama siya sa mga taong paghihigantihan ko nang sa gayon ay matahimik na ang loob ko. Nginitian ko si Grace at hinawakan ang kamay niya. Kailangan ko nang umalis, Grace. Mauna na ako sa iyo. Wika ko sa kanya at sopistikadang tumayo tsaka naglakad palabas ng restaurant na pinagkitaan namin. Sige, susunod ako sa iyo mamaya. Aniya. Napangiti na lamang ako sa kanya at kumaway. Dumiretso ako hanggang sa makarating sa parking lot. Pero hindi ko tinungo ang aking sasakyan. Nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa kakahuyan na nasa malapit lang din. Nagkubli ako sa kakahuyan at madilim na bahagi. Kailangan ko nang isagawa ang mga plano ko. Alam ko, sa pagkakataong ito, ay magagawa kong pilayan si Ray. Maramdaman man lang niya ang naramdaman ko nang mawala ang anak ko. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyong pagsira sa buhay ko. Hindi ako papayag na hindi kayo gumapang sa lupa dahil sa kawalang hiyaan ninyo. Magbabayad kayo. Sa unang pagkakataon, ginamit ko ang taglay kong kakayahan bilang aswang para makapagbago ng anyo. Isang malakas na pwersa ang inilabas ko at ginamit sa pag-aorasyon. Ilang sandali pa, napansin ko na ang pagbabago sa aking panlabas na anyo. Nagkaroon ako ng mahabang dila na may matutulis na pangil. Ang mga mata ko ay naging kasing talim ng kutsilyo, kasing kislap ng patalim nito. Nakahandang umatake at lamunin ang kahit na sino mang nagbabalak na humarang sa daraanan ko. Sa isang iglap, hindi na ako si Belle. Isa na akong aswang. Kinakatakutan at pinangingilagan. Kasabay ng aking pag-angil ay naramdaman ko ang pagkulimlim ng langit. Palatanda ang may isang nilalang kagaya ko na nagdurusa at naghahanap ng hustisya sa pamamagitan ng pagpatay. Inabangan ko ang paglabas ni Grace. Wala akong pakialam kung may laman man ang tiyan niya o wala. Mas lamang sa akin ang kagustuhan na matikman ang lasa ng buhay na nasa kanyang sinapupunan. Hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng malapot na laway mula sa aking bibig. Nanginginig ako sa sobrang pagsabik. Ar, ar, ar. Uni ko habang inaabangan ang paglabas ng babaeng naging dahilan para mawasak ang buhay ko. Nang makita ko nga siyang palabas na ng restaurant, inunahan ko na siya. Pumasok ako sa kanyang kotse. Kaya naman nagkagulatan kami nang matitigan niya ako pagkapasok. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Umahalakak ako. Malutong at masakit sa tenga. Hindi mo ba ako nakilala, Grace? Habang sinasabi ko iyon ay dahan-dahan kong binago ang aking muka bilang pagkontrol sa aking kapangyarihan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Belle,
Ang galing. Nakilala mo ko. Mahal kong kaibigan. Ah, ano to? Anong ibig sabihin nito? Hindi mahalaga kung anong ibig sabihin nito, Grace. Isa lang ang masasabi ko. Ikaw ay bibigyan ko ng gantimpala dahil nahulaan mo kung sino ako. Anong gantimpala? Gagantimpalaan kita ng kamatayan. Sa isang iglap nagbago ang aking itsura. Bumalik sa pagiging isang kasuklam-suklam na nilalang. Pinagmasdan ko siya ng parang isang kuto na kaya kong tirisin anumang oras kong gustuhin. Ngumisi ako pero nagbabaga sa puot ang aking mukha. Mamamatay ka na, Grace. At kaagad kong ibinaon sa kanyang tiyan ang mahahaba kong kuko. Diyos ko, Diyos ko. Palahaw ng babae pero ano ba ang magagawa ng Diyos niya? Mamamatay na siya. Mas nilaliman ko pa ang pagbaon sa aking kuko sa kanyang katawan hanggang sa sumirit na nga ang masagana niyang dugo sa aking mukha. Kung ang ibang tao ay hindi kayang langhapin ang lansa nito, para sa akin, isa iyong langit na kaya kong langhapin habang buhay. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Nilantakan ko na ang kanyang lamang loob, pati na ang kanyang sanggol sa sinapupunan. Tuwang nilasap ko ang panimulang hakbang sa paghiganti. Sigurado, wala nang makakapigil sa akin. Wala na. Tila lasing nang makababa ako sa kotse. Walang sino man ang nakapansin sa akin. Nakangisi ako habang naglalakad palayo. Dumating ako sa bahay nang walang sino man ang mga katulong ang nagtatanong kung ano ang nangyari sa akin at kung bakit ako may bahid ng dugo. Alam nila na ako ay isang aswang. Kampante din ako na hindi sila magsusumbong sa kadahilan ng sila at ang kanilang mga pamilya ay mga kalahi ko din. Sila ang mga aswang na nagmula sa tagong baryo na pilit na muhay sa takot mula sa kalupitan ng mga tao. Ngunit ngayon, pinawi ko ang pangamba nilang iyon. Ako ang tumayong pinuno nila. At lahat ng aking nasasakupan ay kaya kong protektahan. Nagpupunas ako ng aking dugo ang labi nang lapitan ako ng isang katulong. Madam, tumawag po si Sir Ray. Nais kanyang kausapin. Wika nito sabay inabot ang telepono. Tinanggap ko ito at walang emosyong sumagot sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Bill, kailangan kita. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, Ray? Nariyan ang asawa mo. Siya ang kausapin mo. Sa kanya ka magsabi kung ano ang pinaproblema mo. Bill, si Grace ang problema ko. May nanakit sa kanya at sa anak ko. Kailangan kita rito. Patay na ang asawa ko. Patay na si Grace. Aniya at mahagulgol. Lihim akong napangisi sa aking narinig. Tama lang ang impormasyong ibinigay sa akin ni Ray. Dahil ako mismo ang pumatay sa santa niyang asawa. Ngayon, hahayaan ko siyang magdusa. Wala pa sa katiting ang nararamdaman niya ngayon kumpara sa dinanas ko noon. Lahat ng klaseng pamamahiya, pamamalupit, at pagtanggal ng dangal ay naranasan ko na. Kaya hindi ako papayag na hayaan siyang maging masaya. Bilang parte ng aking pagpapanggap, nagtungo ako sa lamay ng kanyang asawa. Lahat ay nakaitim. Malungkot ang mga mukha. Puno ng pangungulila ang mga mata. Ako ba? Pinagluksaan din kaya nila dati noong akala nila'y patay na ako? Sa tingin ko ay hindi.
dahil wala silang mga puso at sisiguraduhin ko mas magiging masaklap ang daranasin nila oras na maglibing sila mamaya ng isang walang kwentang bagay. Nasa labas ang aking mga kampon. Iilan sa kanila ay ang mga aswang na balbal na gustong kumain ng laman ng bangkay. Naghihintay ng aking hudyat para nakawin ang bangkay ni Grace. Kunwari, inalaw ko ang ina ni Ray. Ang lalaki naman ay mahalata sa mukha ang galak sa kabila ng pagluluksa. Nagagalak dahil nagpakita ako sa burol ng kanyang asawa na wala silang kaalam-alam na ako lang din naman ang pumatay. Nakikisimpatya ako habang naaawang nakatingin sa kanila. Pero sa buong katotohanan, gusto kong umalakhak ng todo. Naisahan ko na sila at walang magagawa ang mga tanga kong kaaway kundi ang maniwala sa mga nakikita nila. Kahit hindi naman totoo ang ilan sa mga iyon. Huwag na kayong malungkot, madam. Magbabayad ang may gawa nito kay Grace. Kunwari ay alo ko sa ina ni Ray. Kumagulgol naman ang babae na tila batago sa dibdib ang aking sinabi. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang mga bagay na ito. Pero ikaw pa na siyang inapi at inalipusta namin noon. Siya pang magiging kakampi namin ngayon. Mas lalo tuloy akong nagsisisi na ikaw ay halos isumpa ko noon. Naluluhang wika ng ginang. Lihim akong napaismed. Kung hindi ako tinulungan ni Anita, kung nanatili ako sa mababa kong katayuan sa buhay at kinakausap niya ng ganito ay baka wala sa oras na mapatawad ko sila. Paniguradong kakalimutan ko na kaagad ang lahat ng mga bagay na ginawa nila sa akin. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Mataas na ako at may misyon akong kailangang gawin. Iyon ay ang ipagiganti ang ginawa nila sa akin at sa anak ko. Sa walang kamuhang-muhang na sanggol na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong maisilang ko sa mundong ito. Inayaan kong makipag-usap ang ina at ama ni Ray sa ibang mga bisita. Ako naman ay saglit na nananahimik sa isang tabi habang naghihintay ng hudyat kung paano ko magagawang gamitan ng aking kakayahan para maisakatuparan ng aming mga binabalak. Nararamdaman kong gutom na ang aking mga kasamahan sa labas. Alam kong kanina pa sila sobrang natatakam. Hindi naman ako papayag na hayaan na lang silang manatili sa dilim habang natatakam sa bangkay na pinagnanasaan nilang malantakan. Lalo na't ang bangkay na ito ang isa sa mga naging dahilan ng paghihirap ko. Tumayo ako at nagtungo sa kusina para makigamit ng banyo. Pero nagulat ako nang sundan ako ni Ray. Bel, mag-usap tayo. Aniya. Ano naman ang pag-uusapan natin? Ang tungkol sa ating dalawa. Matatag niyang sabi. Pagkak akong natawa na animoy nakarinig ng nakakatuwang biro. Hindi ko akalaing magagawa niyang sabihin iyon sa mismong lamay ng asawa niya. Ray, nababaliw ka na ba? Alam mo naman siguro na nasa harapan tayo ng kabaong ng asawa mo. Pinagdiinan ko pa ang huli kong sinabi sa kanya. Alam ko, pero hindi ko siya kailanman minahal, Bel. Ikaw lang ang nasa puso ko. Kung hindi lang nakialam si na mama, marahil masaya tayo ngayon, Bel. Anya na may himig ng pagmamakaawa. Tumigil ka, Ray. Hindi ka na nahiya. Hindi mo na nirespeto ang asawa mo. Kailan ba ang tamang panahon para sabihin sa iyo ang lahat? Totoo naman na mahal kita, Bel. Pes, kailangan mo ding malaman na hindi na kita mahal.
Matagal nang namatay ang puso ko para sa'yo. Bel, huwag naman sanang ganito. Huwag ka nang umasa pare. Matagal na kitang kinalamutan. Simula pa noong niloko mo ako. Lantaran mo na kaming itinakwil ng anak mo. Hindi nakasagot si Ray. Ako man ay nagulat sa aking nasabi. Hindi ko dapat binanggit sa kanya ang tungkol sa sanggol na aking dinadala noon. Buntis ka noon? Kalimutan na natin iyon. Wala akong sinabi. Naintindihan mo ba? Matalim kong wika sa kanya sabay buwelta ng alis. Alam kong hindi siya mapapakali sa aking ginawa, pero wala na akong pakialam. Wala talaga akong pakialam. Iyon ang hudyat na hinihintay ng mga kasamahan kong aswang. Paglabas ko ng bahay ni Ray, ay siya namang pagkamatay ng mga ilaw. Para sa normal na tao, iisipin nilang brownout lang ang nangyari. Pero kung ako ang tatanungin, sinadya namin ang bagay na iyon para kahit papano, masiyahan naman ang mga aswang na nakapaligid sa akin. Gusto kong umalakhak nang makitang nagkakagulo ang mga tao sa loob ng bahay. Kahit madilim ay nakikita ko silang malinaw. Alam ko kung ano ang ginagawa nila. Kaya naman ganoon na lang ang tuwa ko nang magtagumpay ang mga balbal sa pagkuha sa katawan ni Grace. Siguradong pagpepiestahan siya ng mga aswang sa aming lugar mamaya. Masama na akong masama, pero ito na ang kailangan kong gawin ngayon. Wala nang puwang para sa akin ang magiging mabait. Panahon na para ipakita ko naman ang kabilang katauhan ko, ang pagiging isang masamang uri ng nilalang, ang pagkatao kong aswang. Sige lang. Magluksa kayo ngayon. Pagdating ng araw na itinakda ko, matatakot naman kayo at sisiguraduhin ko na katatakutan ninyo ang lahat ng kasamaang ginawa ninyo. Galit na galit kong wika. Hindi ko alam. Sa isang sulok pala ng kalsada, may lalaking kanina pa nakatingin sa akin. Kababakasan ng pagtataka ang kanyang muka. Namalayan ko na lang na papalapit siya sa akin. Binibini, ayos ka lang. Sa unang pagkakataon, napalingon ako sa estranghero. Dati hindi ko ito ginagawa. Takot ako sa mga katulad nila. Siguro dahil kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Iyon ang dahilan kung bakit hindi man lang ako nabigla nang makita ang lalaking ito na nagpupumilit na makipag-usap sa akin. Sino ka? Anong kailangan mo? Patutsyada ko sa kanya. Nakita ko ang ginawa ng mga kasama mo. Anya, dahilan para mamutla ako. Sino ang lalaki at bakit parang may nalalaman siya sa ginagawa ko? Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy mo. Sabi ko sa kanya. Tumawa ang lalaki at animoy natutuwang pinagmasdan ako. Basta, alam ko ang ginagawa mo. Kaya tanong ko lang, bakit kailangan mong ipanakaw sa mga kasamahan mong aswang ang bangkay ng asawa ni Ray? Bakit ka ba nangingialam? Sino ka ba? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, nginitian niya ako. Pinagmasdan ko siya. Nagulat ako nang makita ang kanyang likuran na may sukbit na bag na nakalitaw ang isang buntot bagi. Otomatiko akong napalunok at hindi kaagad nakagalaw. Malakas ang kutob ko. Hindi normal na taong lalaking kaharap ko. Isa akong santigwar. Sa halip ay sabi niya. Ako naman ay naputulan na yata ng dila. Natakot ako sa hindi ko malamang dahilan. Ang lalaking kaharap ko ay isang kaaway.
At malamang gagawa siya ng paraan para mapigilan ako sa aking mga plano. Layuan mo ako. Kahit isa kang santigwar ay hindi ako natatakot sa iyo. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko sa mga taong iyan. Kaya wala kang karapatang mangialam sa binabala ko. Teka, wala naman akong balak na isumbong ka sa kanila. Gusto lang kitang makilala. Aniya sabay agap sa aking kamay. Napasinghap na lang ako nang sumayad ang kanyang labi sa aking kamay. Isang lapas tanganan. Pero bakit hindi ko magawang magalit sa ginawa niya? Ako nga pala si Nico. Ikaw, anong pangalan mo? Kahit may pagkalapas tanganan ang lalaki, hindi ko maiwasang mamangha sa kanya. Maginoo ito. Bel, iyan ang pangalan ko. At dali-dali ko na siyang iniwan. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ng lalaki, pero hindi ko na siya nilingon pa. Sandali, kailan kita makikita ulit? Tanong sa akin ng lalaki. Ngumiti ako sa kanya bilang sagot. Alam ko naman na mahirap ang hinihiling ng lalaki. Kaya hinahayaan ko ang aking sarili para magtago. Hindi na ako umaasa na magkikita pa kaming muli. Habang papalayo ako sa lugar na iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaginhawaan. Tila ba gumaan ang dibdib ko nang makita ko si Nico. Iba ang dating ng presensya niya sa akin. Para bang gusto niya akong damayan. Sa kabila ng katotohanan na alam naming pareho na magkaiba ang aming mundo. Pagkalibing nila kay Grace na akala nila ay totoong katawan nito. Isinagawa ko naman ang ikalawang hakbang ng aking ganti. Ang dumalaw sa aking tunay na ina. Noong una, palihim lang ang ginagawa kong pagdalaw. Minamatyagan ang naging buhay niya nang mawala ako. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko nang makita ang aking ina. Nag-iba na siya. Kagaya ng pagbabago na nangyari sa mga buhay namin. Hindi na siya ang inay na malupit at mahigpit sa akin noon. Naririnig ko ang pag-iyak niya tuwing gabi. Naaamoy ko ang pagnanais niyang makasama ako. Pero nagulat ako sa katagalan ng pagmamatsyag ko. Siya man ay hindi ginusto na mawala ako o ang anak ko. Pinagbantaan pala siya ng ina ni Ray na kung hindi ako ipagtatabuyan, kung hindi gagawa si nanay ng paraan para mapaalis ako, ipapapatay daw niya ako. At ayaw itong mangyari ng sarili kong ina. Lumalabas na ginagawa niyang maging masama sa aking paningin para mailayo ako sa kapahamakan. Halos ikuyom ko ang aking mga palad sa labis na galit. Hindi ko alam kung kanino ibabaling ang aking puot. Kay Ray ba, kay nanay, o sa pamilya ng lalaking buong akala ko ay magiging parte din ng buhay ko. Napaiyak na lang ako sa labis na kawalan ng pag-asa sa mga bagay-bagay. Naisip ko, mas matindi pa pala ang pinagdadaanan ni inay. Napilitang maging masama para iligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ngayong alam ko nang manipula ng nanay ni Ray ang lahat ng kamalasan sa buhay ko. Kaya naman ng gabing iyon, nagdesisyon akong magpakita kay nanay. Magkahalong gulat at saya ang kanyang naging reaksyon nang makita ako. Ako din naman ay natuwa nang magkita kami. Sobrang hindi ko lang maipaliwanag kung bakit may parte ng aking dibdib ang tila ba nabunutan ng tinik.
Akala ko anak, tuluyan ka nang nagalit sa akin. Akala ko, isinumpa mo na ako. Patawarin mo ako anak. Hindi ko naman ginusto na mangyari ang lahat ng ito. Napagtanto ko, inay. Hindi ikaw ang dapat kong pagbalingan ng aking galit. Ang pamilya ni Ray ang dapat kong sisihin sa lahat ng ito. Sila ang dapat kong singilin sa pagkamatay ni Anita at ng anak ko. Ano ka mo? Anita? Oo, Nay. Si Anita. Bakit? Kilala mo siya? Bakas sa mukha ni nanay ang pagkagulantang nang mabanggit ang pangalan ng yumao kong nanay-nanayan. Si Anita. Siya ang matalik kong kaibigan. Siya ang nag-iisang kapatid ni Elvera. Ang nanay ni Ray. Nagulantang ako sa narinig kong revelasyon ni nanay. Pakiramdam ko, pinaglaruan ako ni Anita. Papaanong naging kapatid niya ang mortal kong kaaway? Hindi ko alam kung paano sasagot sa sinabi ni nanay. Gusto kong magalit kay Anita. Kaso lang, paano ko pa magagawa yon? Wala naman na siya dito. Matagal na siyang patay. Hindi ko alam na kilala mo pala si Anita, inay. Buong kapaitang sabi ko sa kanya. Inamin ni nanay na matalik na niyang kaibigan ang ginang. Pero hindi raw ito katulad ni Elvira na mapagpanggap at ubod ng kasamaan. Sa katunayan niyan, may mga bagay daw si Anita na tinatago kay Elvira. Lalo na't matagal na pala itong itinakwil ng babae, si Anita. Sila ay may lahing aswang. Dalawang klaseng lahi na hindi nila kayang tanggihan. Parehong tinanggap ng dalawa ang kanilang mana mula sa kanilang mga magulang. Hindi nila ito tinanggihan. Ngunit nagamit ni Anita ng maayos ang kanyang kakayahan. Ginamit niya ito sa kabutihan. Samantalang si Elvira naman ay hindi. Hindi lang simpleng pagbabanta ang sinabi niya sa akin nang utusan niya akong itaboy ka anak. Kaya kanyang patayin at ayaw kong mangyari iyon. Minsan ko na siyang nakitang pumatay ng tao at ginawa niyang miserable ang buhay nito. Ayaw kong magaya ka sa mga taong pinaslang niya nang walang kalaban-laban. Tumawa ako sa narinig ko. Hindi ako natatakot sa kanya, inay. Ako man ay pinamanahan ni Anita ng kapangyarihan. Magagamit ko ito sa paghihiganti ko sa kanya. Pero anak, masyadong malakas si Elvira. Nagpapanggap lang siyang mahina. Naghahanap lang siya ng tiyempo para gamitin ang kanyang tinatagong kakayahan para mahulog ka sa bitag niya. Hindi siya ganun katanga. Umiling ako. Hindi ako natatakot kay Elvira. Kung mautak siya, kaya kong maging tuso. Matalo lang siya. Lalo na't nalaman ko na siya pala ang nagpapapatay kay Anita. Hinarap ko si nanay at sinabing hindi na siya dapat pang manatili sa lugar na iyon. Kailangan na niya ng ligtas na mapagtataguan. Kaya naman kaagad siyang sumama sa akin. Dinala ko si nanay sa bahay kung saan ako nakatira. Nalula siya sa marangyang bagay na nakapalibot sa akin. Ibang-iba ka na anak. Hindi na kita maabot.
Parang ang layo ko na sa iyo. Sa totoo lang, gusto kong yakapin si nanay ng mahigpit. Kaso lang hindi din mawala-wala ang tampo ko na aking nararamdaman dahil sa nangyari sa amin. Alam kong masyado akong nasaktan dahil kinasangkapan pa ng kalaban ang aking ina para itaboy ako at maging miserable sa malayo. Salamat na lang kay Anita at nailigtas ako. Kahit halos maglupasay ako nang maalala ang sinapit ng kaawa-awa kong anak. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti. Nang gabing iyon, umalis ako ng bahay. Wala akong ibang baon kundi ang galit at puot na nananahan sa dibdib ko. Nang gigigil na akong saktan sa Elvira. Hindi ako papayag na basta lang niya akong sirain na para bang hindi ako nabubuhay sa mundong ito. Tahimik na ang kailaliman ng gabi. Pero natatanaw ko mula sa aking kinaroroonan ang asawa niyang si Don Alfonso. Umiinom ito ng alak na tila ba problemado. Gamit ang aking kakayahan bilang aswang, mas lalo akong naghanap ng paraan para mapalapit pa sa kanila. Nalaman kong nagtatalo pala sila ni Elvira at ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung ano ang nariyan sa kukote mo. At kailangan mong parusahan ng ganito ang anak mo, Elvira. Minahal ni Racebel, pero anong ginawa mo? Sinira mo ang buhay nila. Ngayong nalaman ko na nabuntis pala si Bel noon, mas lalong bumigat ang dibdib ko at nahihiya ako sa sarili ko. Isa kang lapastanga ng uri ng babae para kitilin ang buhay ng sarili mong apo. Anong gusto mo, Alfonso? Matuwa ako habang hinahayaang arugain ng buwisit kong kapatid ang babaeng pwede kong maging mortal na kaaway sa katauhang aswang. Alam mong hindi ako normal na tao. Alam mo na marami akong kailangang atupagin. Sana man lang pagdating sa anak natin, tumulong ka. Hindi yung mas maingay ka pa sa babae. Hindi ko alam kung matutuwa o maiinis ako sa pinag-aawayan nila. Pero bulag na ang isipan ko sa kabutihan noon. Kaya naman gamit ang aking nakakabighaning ganda, kaagad akong nagpakita kay Alfonso. Inakit ko siya hanggang sundan niya ako sa madilim na kakahuyan. Naiwang nagtatatalak si Elvira sa loob at walang kamalay-malay na wala na pala siyang kausap. Hindi ko ginusto maging masama, pero tinuruan niyo ako. Ngayon, tikman ninyo ang tamis ng aking ganti. Dapat pait, no? Bakit tamis? Mahina kong wika. Sabay angat ng aking mga kamay na may mahahabang kuko. Halos hindi makahinga si Alfonso sa labis na pagkagulat at pagkasindak. Alam kong hindi niya inaasahan na gagawin ko ang mga bagay na ito. Walang awa ko siyang pinatay sa kadinukutan ng puso. Aminado ako. Ito ang pangalawang pagkakataon na kakain ako ng laman loob ng isang tao. Pagkatapos noon, walang babalang iniwanan ko si Alfonso nang makarinig ako ng ingay. Si Elvira, nagwawala at natuklasan na kaagad ang nangyari sa kanyang asawa. Umatungal at halos magwala pang naglupasay sa kakaiyak si Elvira at halos mawala ng bait. Hindi ko alam kung ano ba ang nagtulak sa akin para puntahan ang babae at matyagan. Nakita ko siyang umahagulgol
habang nakaharap sa bangkay ng kanyang asawa. Hindi niya ito pinalagay sa kabaong na labis kong ipinagtaka. Baka naman may balak siyang lantakan ang sarili niyang asawa. Nakangisi kong wika. Sa gitna ng kanyang mga pag-iyak ay umusal siya ng dasal na hindi ko maintindihan. Tila balingguahing Latin. Sumakit ang ulo ko sa kakaintindi. Pero hirap akong malaman kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi. Kagaya ng kay Anita ang mga orasyong kanyang binabanggit. Mga salitang kayang magbigay ng sumpa sa sino man ang makakarinig nito. Narinig ko pang sinabi niya na babalikan niya ang aswang na lumapas tanganan sa kanyang asawa. Hindi siya matutulog hanggat hindi niya nagagantihan ang mga ito. Kapalit ang buhay ni Alfonso. Hindi ako natatakot sa kanya. Siya ang dapat na matakot sa akin. Iba ako gumante. Damay-damay na ito. Kagaya ng ginawa niya sa pamilya ko at sa anak ko. Hindi ko alam kung bakit dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Para bang kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang sinabi. Gayunpaman ay pinili kong matyagan siya sa lahat ng kanyang ginagawa para malaman ko kung ano nga ba ang tinatago niyang lihim. Isang bagay lang ang nakakasiguro ako. Hindi siya kagaya ng ibang aswang na nagbabago lang ng anyo sa gabi at lalamon ng tao. May mas matindi pa siyang katauhan na tinatago na alam kong kailangan kong malaman. Ilang gabi akong pabalik-balik sa kanilang bahay. Nawiwerduhan ako sa ginagawa niya. Kinakausap niya ang bangkay na halos ilang araw nang hindi inililibing. Ni walang nakipaglamay noong mamatay ang kanyang asawa. Siguro natakot ang mga ito dahil hindi man lang niya pinalagay sa kabaong. Walang sino man ang nais lumapit sa bangkay dahil nangangamoy na ito. Maski si Ray, ayaw nang lapitan ang labi ng kanyang ama. Ano ba kasing problema mo, ma? At ayaw mong ipalibing si Papa? Kailangan ba talaga pag-usapan tayo ng mga tao, kagaya ng ginagawa mo? Nakakahiya ka, ma. Akala ko nababaliw si Elvira. Pero hindi ko alam na may iba pa pala siyang kakayahang itinatago. Iyon ay magsagawa ng mga orasyon. Nagsimula itong makita ko siyang mag-hire ng mga bagong empleyado sa loob ng kanilang bahay. Kailangan ko talagang malaman ang lihim ni Elvira na iyan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang sekreto niya. Kailangan ko pa siyang gantihan nang dahil sa mga ginawa niya sa akin, sa anak ko at kay Anita. Wala siyang karapatan na umastang inosente. Hindi na niya ako malilinlang. Wika ko na sabi pa. Hanggang sa isang gabi noon, kabilugan iyon ng buwan, nang maisipan kong magpunta ulit sa tahanan ni Elvira. Nabalitaan kong may bago na naman siyang katulong. Kaya nagtatakang minamatyagan ko siya para malaman kung ano ba ang kanyang ginagawa. Nadatnan ko siyang nagdarasal sa isang altar habang pinagmamasdan ang kanyang alay na katulong. Nangalit bagang na lang ako nang makita kong ginilitan niya ng liig ang babae. Tinipon ang dugo nito at pinaligo. Samantalang ang puso ay kinain niya ng buong buo. Ilang sandali lang. Nagulat ako.
Saksi ako nang magbago ang kanyang itsura. Bumata ng ilang dekada at kuminis. Pumuti at gumanda. Hindi ako makapaniwala sa mga kaya niyang gawin. Gayunpaman, hindi ako nagpatalo. Mas lalo ko siyang hinanapan ng dahilan para gumawa pa ng orasyon at seremonyas para ialay. Nalaman ko mula kay nanay na ang ritual na ginagawa ni Elvira ay para sa mga hukloban. Sila ang mga mangkukulam na aswang. Kaya nilang gumamit ng kapangyarihan sa pamamagitan ng isang kumpas lang ng kanilang kamay. Nasundan pa ang kanyang mga pambibiktima ng maraming beses hanggang sa matakot na ng tuluyan ang mga taong bayan sa tinatawag nilang mangkukulam na aswang. Wala silang kaalam-alam na ang kinakatakutan nila ay si Elvira mismo. Para manlinlang at hanapin ang taong pumatay sa kanyang asawa. Pero pasensya na lang siya. Mas tuso ako sa kanya. Hindi ko siya hinihiwalayan ng tingin. Palagi akong nakabuntot saan man siya magpunta. Sa pagkakataong iyon, sa isang parte ng hardin naman siya nagsagawa ng orasyon. Nakita ko nang ikalat niya ang mga kandila na kulay itim. Sinindihan niya ito at saka naupo sa gitna na napagtanto kong hugis bituin. Pumikit ang kanyang mga mata at nag-usal ng mga banyagang salita. Mahina pero madiin at malinaw. Paulit-ulit na tila ba may tinatawag ng kung ano. Hanggang sa humangin ng malakas. Kahit pinagmamasdan ko siya sa malayo ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Bakit ganoon ang ginagawa niya? Nagulat ako nang may tumapik sa aking mga kamay. Nang lingunin ko kung sino ang mapangahas na iyon. Si Nico lang pala. Anong ginagawa mo dito? Angil ko sa kanya. Sinusundan ka. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka na pumapatay ng tao. Anya na ikinatagis ng aking bagang. Hindi lang basta tao ang pinapatay ko. Sila ang mga taong may matitinding kasalanan sa akin. Sagot ko na ikinailing niya. Bakit ko raw gustong ilagay sa aking mga kamay ang kamatayan ng mga taong nagkasala sa akin? Bakit hindi ko na lang daw hayaan ang Panginoon na ang magparusa sa kanila? Hindi ako nakasagot. Gayunpaman, naiintindihan ko siya. Nagagawa niya lang naman ang mga bagay na ito dahil hindi pa naging miserable ang buhay niya. Gayunpaman, nagtataka ako sa sarili ko kung bakit hindi ko siya magawang itaboy. Alam mo, tingin ko'y hindi ka naman talaga ganoon kasama. May kaunting galit lang sa puso mo at hinapo. Pero hindi ka masamang tao. Nararamdaman ko pa din ang kabutihan sa puso mo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi kita sinusugod. Gayong alam ko na isa kang aswang. Anya. Sinamaan ko siya ng tingin. Huwag kang magsasalita na parang alam mo na ang lahat tungkol sa akin. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko. Hindi mo alam kung ano ang naging paghihirap ko. Pero Bel, huwag mong hayaang magapi ka ng galit dyan sa puso mo. Patawarin mo ang sarili mo. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng to? Matagal na kitang sinusubaybayan, Bel. Matagal na kitang gustong malapitan. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon dahil alam kong nasa paghihirap ka.
at nararamdaman kong ayaw mo na may nangingialam sa'yo. Oh, bakit mo ko pinapakialaman ngayon? Ha, Nico? Dahil mahalaga ka sa akin, Bel. At wala akong pakialam kung isa kang aswang. Labis akong nabighani sa'yo. Sa totoo lang, mahal na kita. Mahal agad, Kuya Hawaii. Hindi kaagad ako nakapagsalita sa mga sinabi sa akin ni Nico. Bigla akong binaha ng takot, ng pag-aalala. Sa kabila ng katatagan na taglay ko ay hindi ko maiwasang kabahan at naalala ang mga nangyari sa akin noong una. Ganon din ang nangyari sa amin ni Rey. Ayaw kong maulit muli ang mga pasakit na naranasan ko sa una kong pag-ibig. Layuan mo ko, Nick. Hindi mo ko dapat na pinag-aaksayan ng panahon. Habang nagiging abala kami sa pag-uusap, hindi ko alam na napansin na pala kami ni Elvira. Nagbabaga sa galit ang kanyang mga mata. Tila ba walang balak na magpatawad. Walang balak na pakinggan ang anuman na aking paliwanag. Aba, narito na ang aking mortal na kaaway. Mabuti naman at nagpakita ka din. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Sawa na akong magpanggap na isang mahinang nilalang. At pumorma sa Elvira na tila ba isang nakakatakot na halimaw. Ang kanyang itsura ay kaagad na nagbago. Nagkaroon ng magulo at mahabang buhok. Ang kanyang mga mata ay naging mas matalim pa kung tumitig. Kasabay ng pagpapalitaw niya ng kanyang mahabang kuko. Ako man ay kaagad ding nagbago ng anyo. Ipinakita ko ang nakakasindak na kapangyarihan na iniwan sa akin ni Anita. Malinaw na sa akin, hindi lang basta paghihiganti ang gusto niya, kundi hinahabol niya ang kapangyarihan na nasa akin. Ibigay mo sa akin ang bertod ni Anita at sisiguraduhin ko na mabubuhay ka. Anya, pero tumawa lang ako. Sinong niloloko mo, Elvira? Nagawa mo na ngang ipapatay ang sarili mong kapatid. Ako pa kaya? Sa isang iglap, napapalibutan na kami ng mga kampo niyang aswang na hindi ko alam kung saan ba nagtago. Hindi ko kilala ang ilan sa kanila. Mababangis ang mga ito, pero alam kong makakaya ko silang labanan. Mas nag-aalala ako sa magiging kalagayan ni Nico. Tao lang siya. Kahit pa may anting-anting siya o nalalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay hindi iyon sapat. Umalis ka na, Nico. Hayaan mo akong labanan sila. Hindi pwede, Bel. Hindi kita pwedeng iwanan. Nakahanda akong isakripisyo ang sarili ko para sa iyo. Umalingaw-ngaw sa aking pandinig ng maraming ulit ang sinabing iyon ni Nico. Isang uri ng salitang walang sino man ang nagtangkang magsabi sa akin noon, maliban lang sa kanya. Alam kong sa pagkakataong ito, may nararamdaman na ako para sa kanya. Pakiramdam ko, uminit ang aking katawan nang maramdaman ang paglakas ng aking enerhiya. Ito na ang inihintay kong hudyat para sa isang giyera. Kailangan kong mapatay si Elvira nang matapos na ang mga paghihirap ko. Ang matigas ang ulo na si Nico, hindi ko napigilang makipaglaban sa mga aswang
na kalaban ko. Kay bilis ng kanyang mga galaw habang iniwas-iwas ang hawak niyang buntot pagi sa mga aswang na susugod sa akin. Sa kabilang banda, nanlaki ang mga mata na napatitig si Elvira sa lalaki. Aba, may bago ka na palang tagapagligtas. Alam na ba ito ng anak ko? Malademonyo niyang tanong na ikinahalakha ko. Hindi ka magtatagumpay sa masamang binabalak mo, Elvira. Ipinikit ko ang aking mga mata. Tinipon ko ang lahat ng aking enerhiya. Naging aswang ako dahil sa tinanggap ko ang bertod na ipinamana sa akin ni Anita. Pero kaya ko itong gamitin bilang isang normal na kapangyarihan lang na pwedeng gamitin laban sa kasamaan. Nang muli akong dumilat, alam kong makikita ang taglay kong kakayahan sa naging pagbabago ng aking mga mata. Lalabanan kita. Kahit anong mangyari. Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa mga masasama mong balak. Tuluyan na nga kaming nagsagupaan ni Elvira. Aswang laban sa aswang. Pero hindi ako nagbago ng aking anyo. Kawangis pa din ako ng isang tao. Dahil nagtagumpay ako na mula sa pagiging halimaw na anyo ay maging isang normal na tao na lang. Ngunit napakalakas. Hinayaan kong humaba ang aking mga kuko at inatake ang aswang na nasa aking harapan. Nagkasagupaan kami na parang kami lang ang mga nilalang sa lugar na iyon. Hindi ako papayag na masaktan ako ni Elvira. Kaya nang aktong kakalmutin na niya ako, bigla akong lumaban. Ginamit ko ang lahat ng lakas na meron ako para masaktan ang aswang na gustong pumatay sa akin. Kaagad kong inatake ang aswang at hindi na siya hinayaang makaganti pa. Hindi ako papayag na basta mo na lang akong saktan. Kagaya ng ginawa mo noong una. Ikinumpas ko ang aking kamay na may mahahabang kuko. Ang una kong tinamaan ay ang mukha ni Elvira na nakaharap sa akin. Sobrang galit na galit siya nang magawa kong sugatan ang kanyang mukha. Ayop ka, Bel. Hindi ako papayag na matalo mo lang na parang wala kang ginawang kasalanan sa akin. Ako pa ang may kasalanan sa'yo ngayon? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo? Sino ang nagwasak ng magandang samahan namin ni nanay? Sino ang masasamang tao na sumubok pang saktan ako sa pamamagitan ng pagsira sa isipan ni Ray para ako ay iwan? Akala mo siguro hindi ko alam ang lahat ng pinagagawa mo, Elvira? Akala mo ba hindi ko alam na hindi ka lang normal na nilalang, kundi isa kang panghas na aswang? Itinaas ko ang aking mga kamay at pinanlisikan ng mga mata si Elvira. Humahangos na pinigilan ko ang sarili. Ngunit habang tumatagal na mas nararamdaman ko ang galit sa aking puso, ay mas lalong sumasama ang aking pakiramdam. Ilang sandali lang, naramdaman ko na ang paghaba ng aking mga kuko. Nagbago ang kulay ng aking mga mata at naging magaan na ang aking katawan. Parang gusto ko nang lumipad, pero pinigilan ko ang aking buong pagkatao hanggang sa magbago na nga ang kulay ng aking mga mata. Ito ang unang pagkakataon na magiging ganap na akong aswang.
sa ibang kaanyuan bilang halimaw. Alam ko walang kapatawaran ang ginawa kong pagharap sa pamana at pagtanggap sa kapangyarihan ng kadiliman. Gayunpaman, hindi ko ito pinagsisihan. Ipinakita ko sa kanila ang pinakamabangis kong mukha. Tumutulo ang aking laway habang inaalala ang mga masasamang nangyari sa akin. Mas lalong nakaramdam ako ng puot laban sa aking mga kaaway. Sa isang iglap, umatake ulit ako sa kanya. Walang pakialam na naglaban ulit kaming dalawa. Nagbalyahan at nagkalmutan. Dinaluhong ko si Elvira na halos hingalin sa labis na galit. Sumingasing siya at animoy mabangis na hayop na umangil at gumanti din ng pag-atake. Tuluyan kaming nagpagulong-gulong sa lupa hanggang sa hindi na namin ininda kung magkandagalos-galos ang aming mga katawan. Napasigaw ako nang kalmutin niya ako sa braso. Kitang-kita ko ang pagbakat ng mahahaba niyang kuko sa aking balat. Kaya naman nanginginig na pumikit ako at dinamdam ang pagsigid ng sakit sa aking buong katawan. Ilang sandali lang, nakita ko ang dandang paghilom ng aking sugat. Naglaho ang malalaking hiwa sa aking balat. Tanging dugo na lamang ang naiwan. Kaya gayon na lang ang aking pagkamangha. Nasaksihan ni Elvira ang paghilom ng sugat. Kaya gayon na lang ang panlilisik ng kanyang mga mata. Ibig daw sabihin, ako man ay isang ganap ng aswang. Samantala, nakita ko naman si Nico na abala sa pakikipaglaban sa ibang mga kasamahan ni Elvira. Habang pinagmamasdan ko ang lalaki, ay hindi ko maiwasang mamangha sa taglay niyang galing sa pakikipaglaban. Kapag nakikita ko siyang aktibong nagpapakawala ng sundok, pakiramdam ko ay mas lalo siyang nagiging makisig sa paningin ko. Kaya naman napapangiting napapahawak ako sa aking dibdib. Sa gitna ng labanan, kahit pa sa bingit ng kamatayan, gusto kong sabihin na iniibig ko na siya. Charot. Umatras ako nang marinig ang marahas na singhap ni Elvira. Sabay umatake muli sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon pang makaganti. Marahas nang umisi ako at hinarap si Elvira. Hindi ka magtatagumpay sa madilim mong binabalak, Elvira. Hindi ka mananalo dahil isa kang masamang nilalang. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon para kalabanin ako. Kanyan ka na kayabang, porque may kasama kang albularyo. Hindi mo ba naisip na baka hinahanap niya lang na dahilan ang mapalapit sa iyo para malaman kung ano ang kahinaan mo, nang sa gayon ay siya naman ang papatay sa iyo? Huwag mong dudumihan ang isipan ko. Wala akong balak na maniwala sa iyo. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at kaagad ko na siyang inatake. Nagpalitan kami ng malalakas na sipa at kalmot na animoy mga mababangis na hayop. Bawat kilos ay hindi matatawaran ang taglay na lakas. Tumilapon si Elvira matapos ko siyang suntukin gamit ang aking kamao. Halos nagbabaga sa puot ang kanyang mga mata nang makita niya akong hindi man lang natinag sa kinatatayuan. Nakikita niya marahil na masaya ako sa ginawa kong pananakit sa kanya. Wah! Sigaw ni Elvira na hinayaang itaas ang kanyang mga kamay.
Aktong kakalmutin na naman ako, na kaagad ko namang naiwasan. Nakangising nilingon ko siya at ginamit ang hibla ng aking mga buhok para magmistulang lubid na pupulupot sa kanyang katawan. Bitawan mo ko. Hindi. Kailangan mawala ka na ngayon. Mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkapos sa kanyang katawan gamit ang aking buhok. Mas lalo siyang nanggagalaiti dahil sa aking ginawa. Ang kanyang katawan ay nagmumukha ng pilipit na bagay habang namumula na at hindi na matanggal pa. Mapait akong napangiti habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, Elvira. Pasensya ka na, Elvira. Ngunit hindi para sa iyo ang tagumpay sa gabing ito. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas at wala akong inaksayang panahon. Kaagad kong piniga sa pamamagitan ng pagpilipit sa kanyang katawan ng aking buhok hanggang sa mahigpitan siya. Hindi na halos makahinga si Elvira, pero wala akong binigay na pagkakataon para siya ay makawala. Walang ano-ano. Nagulat na lang ang lahat. Si Nico maging ang mga kampo ni Elvira. Nang sumambulat ang kanyang katawan sa lupa, nagkalat ang kanyang mga lamang loob, maging dugo sa kung saan. Hindik na napaatras ang kanyang mga kampon. Tila ba ipinapahiwatig na natalo ko na ang kanilang amo. Kaya naman naitaas na ni Nico ang kanyang mga kamay kahit duguan. Ipinapakita ang labis na katuwaan sa tagumpay na aming natatamasa. Ikaw ang nanalo, Ben. Natalo mo si Elvira. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nagawa ko siyang yakapin ng mahigpit. Hindi ko naman magagawa ito kung hindi na rin dahil sa tulong mo, Nico. Mahinhin kong wika sa kanya. Nagniningning ang mga mata ni Nico dahil sa aking sinabi. Walang babalang niyakap na niya ako kaagad pabalik, na hindi ko naman tinanggihan. Kakaibang saya ang lumukob sa puso ko. Nakakatuwang maski ang pagnanais na magiganti pa ay hindi ko na magawa. Dahan-dahang nagbago ang aking anyo pabalik sa tunay kong itsura nang hindi ko na namamalayan. Tapos ng laban, mahal ko. Panahon naman para magbago ka na at magsimula ng bagong buhay. Aniya na ikinangiti ko. Hindi ko na binigyang pansin si Ray na humahangos na dumating sa kinaroroonan namin at sindak na pinagmasdan ng kanyang ina na pinagpiyepiestahan ng mga kaori nito. Napalahod siya at tumagulgol ng iyak, kaya naman halos hindi ko na magawang lumingon sa kanya. Kahit pa nais kong magiganti ay hindi ko lubusang magalit ng tuluyan sa lalaking iyon. Pakiwari ko, may mga bagay talaga na kailangan kong palagpasin. Dahil wala din naman itong magagawa para sirain ako. Kinakabahan man, kumalas ako kay Nico at nilapitan si Ray. Hindi ko kagustuhan na gumanti sa nanay mo. Utos lang ito ng aking masidhing damdamin. Ginusto ko siyang gantihan nang sa gayon ay mabigyan ko naman ng hustisya ang kamatayan ng anak natin. Hindi makapaniwalang napatitig sa akin si Ray. Puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. May anak tayo. Hindi niya maiwasang manlaki ang mga mata at mapataas ng bahagya ang tono ng pananalita nang marinig ang sinabi ko. Mapait akong tumango at ipaniliwanag sa kanya ang lahat-lahat.
Wala akong itinago. Dahil maski ang ginawang pagtakwil sa akin ng sarili kong ina, ay ibinahagi ko ng walang pag-aalinlangan. Nagulat ako nang mapayoko si Ray at nanginginig na humingi sa akin ng tawad. Sabi niya, hindi ko raw kasalanan kung ako man ay sinaktan ng aking sariling ina. Aaminin niyang may kasalanan din siya sa mga nangyari. Hinayaan niya ang kanyang ina na manipulahin ang buhay namin. Ito ang dahilan kung bakit kami naging miserable noon. Kaya maiintindihan niya kung hindi ko na raw siya mamahalin pang muli. Masakit man para sa kanya ay pinalaya na niya ako. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nanatili akong mapagkumbaba at pinatawad siya. Hindi naging maramot sa mga bagay na iyon si Ray. Nagyakap pa kami bago ako sumama kay Nico. Mag-iingat ka, Bel. Hanggang nabubuhay ako, ikaw pa din ang mamahalin ko. Pero may mga bagay talaga na kailangang isakripisyo para magawa nating ayusin ang lahat ng pagkakamaling nagawa natin. Tao lang tayo at hindi perpekto. Marami din naman tayong naging pagkakasala, ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi na tayo iisip ng paraan para magawang itama ang lahat. Ibang-iba ka sa nanay mo, Ray. Kaya ipagdarasal ko na magiging maayos ang lahat. Balang araw, matatagpuan mo din ang babaeng nararapat lang sa pagmamahal mo. Umalis kami ni Nico at iniwan ang marangyang pamumuhay sa syudad. Bumalik kami sa kagubatan kung saan kami nagkakilala noon ni Anita at dito kami nanirahan ni Nico. Umaasa ako na magagawa niyang gamutin ang pagkaaswang ko. Gusto kong bumalik na sa dati nang sa gayon ay maging masaya na kami ni Nico. Kaya naman hindi na ako nagulat nang ipakilala sa akin ni Nico ang kanyang tatay Rigor, na siyang dating manggagamot sa kanilang lugar. Ayon sa lalaki, marami nang napagaling ang kanyang ama dahil ilang tao na din ang lumapit sa kanila para humingi ng tulong. Karamihan sa mga ginagamot ni Tatay Rigor ay ang mga taong nayanggaw at nahihirapan na sa sitwasyon. Kaya naman hindi na siya nagdadalawang isip na gamutin din ako. Isinagawa kaagad ni Tatay Rigor ang pagtatawas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang nalalaman para ako ay gumaling. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit sobrang hirap tanggalin ang bertud sa aking katawan. Para bang nangihina ako kapag sinusubukan itong tanggalin sa akin. Minsan ko na ding muntikan ng maipahamak ang buhay ni Nico dahil sa kawalan ko ng kontrol sa aking sarili. Gabi iyon. At katatapos ko lang sa pag-inom ng langis na makakapagpigil sa pagbabago ng aking anyo. Hihiga na lang sana ako nang hindi sinasadyang napatingala ako sa langit. Nakita ko ang napakabilog na buwan. Maliwanag at tila ba nang aakit na tagalan ko pa ang pagtanaw. Kinilabutan ako bigla. Pagkatapos ko yung titigan ay nagbago na ng tuluyan ang aking mukha. Hindi ko napigilan ang pag-transform mula sa pagiging tao hanggang sa ako ay maging isang aswang. Sa pagkakataong iyon ako napasukan ni Nico sa kwarto. Bel, anong nangyayari sa'yo? Nico, layuan mo ko. Hindi ko na kayang pigilan pang sarili ko. Umangil ako at nagwala. Hindi ko na magawang pigilan ang paglakas ng kabog ng aking dibdib. Ang pakiramdam ko ay naging masilan
na maski ang malalayong ingay ay nakakabinging tunog na ang hatid sa aking pandinig. Hindi ako natatakot na maging aswang o kung ano man ang mangyari sa akin. Natatakot ako na si Nico ay masaktan ko. Kaya halos maglupasay ako sa pagmamakaawa na lubayan na niya ako. Ito mga panahong kasing ito ay hindi ko maintindihan kung bakit nawawala ako sa ulirat tuwing magiging aswang. Pero kalaunan ay nalaman ko dahil sa proseso pala iyon ng gamot. Kumbaga ay bumalik ako sa pagiging yanggaw. O yung ugali ko ay isang parang bagong yanggaw na hindi alam ang nangyayari habang nasa anyong halimaw ka. Hindi kita iiwan, Bel. Hindi kita pwedeng iwan. Nakahanda akong isakripisyo ang sarili ko para sa'yo. Aniya at niyakap ako. Mas lalong nagoromintado ang sistema ko. Nanggagalaiti ang mga bagang na gusto ko ng kalmutin si Nico. Kaya hanggang kaya ko pa ay marahas ko siyang ibinalya palayo. Kaagad akong nagtatatakbo sa kagubatan. Walang pakialam. Nakisihodang napunit ang damit ko o nakapaalang ako. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo para maiwasan ang tuluyan kong pananakit sa minamahal ko. Hindi naman ako papayag na maangkinan ng kasamaan ang aking buong katauhan. Kaya isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Nahagip ko ang isang may katulisang bato sa di kalayuan. Kung ang paggilit sa sarili kong liig ang makakapagpapawi sa aking katauhang aswang, baka pwede kong kitlin na lang ang sarili kong buhay. Kinakabahan man ay inihanda ko na ang aking sarili. Kaya naman, gayon na lamang ang paghinga ko ng malalim. Kaunti na lang at magagawa ko na ito. Kaunti na lang nang. Bel, huwag mong gagawin iyan. Isang boses ang narinig kong pumapalahaw at nagmamakaawa. Nang lumingon ako, nakita ko si Nico. Patakbong lumapit sa akin at pilit na inaagaw ang patalim na hawak ko. Hayaan mo na ako, Nico. Hindi ko nagugustuhan na mabuhay kahit pa magkasama tayo. Kung ganito rin lang ang katauhan ko, mabubuhay tayo sa panganib at kamiserablihan. Hindi totoo yan. Marahas na hinablot ako ni Nico. Mahigpit na niyakap at nanginginig na umiiyak. Ipinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano gaganti sa mga mabubuting bagay na nagawa niya para sa akin. Buong pagmamahal kaming nagkangitian ni Nico. Nang halikan niya ako sa labi, nagulat ako. Nagliwanag ang buo kong katawan, kasabay ang paglutang ng bertot palabas ng katawan ko. Manghang napatingin kami sa liwanag na taglay nito. Lumutang ang nasabing bagay at sumabog sa ibabaw ng kalangitan. Tila ba mga palamuting nagbibigay ng basbas para ako ay tuluyan ng makawala sa sumpa ng pagkaaswang. Pagkatapos niyon, napayakap ako ng mahigpit kay Nico. Totoong pag-ibig lang pala ang makakapagpalaya sa akin mula sa sumpa. Kaya naman walang pagsidlan ng tuwa ang aming mga muka. Normal na tao na lang ako. Unang kita ko pa lang sa iyo ay nabighani na ako. At hindi ako papayag na magkahiwalay pa tayo, Bel.
Sa ilalim ng maliwanag na buwan, sumusumpa ako. Magiging masaya tayo habang tayo ay nabubuhay. Kaya kung umabot ka man sa dulo ng videong ito, huwag kalimutan maggabi kasi tapos na ang kwento.